everyone. Welcome po sa another episode of Digital Business Podcast with me, Jenice Innocentes. And tonight we will talk about earning through copy trading, manual trading, and social trading. Whether you're just starting out looking to enhance your trading strategies, this episode is packed with valuable insights. So let's get started po. First, let's dive into copy trading. Ano ba tong copy trading? Paano ba tayo kikita dito? So, ang copy trading po kasi, it will allow you to automatically replicate yung mga trades ng mga master traders. So, for this example, ayan, kapag kinopya mo si BitFXPH, automatic kung ano yung mga trades, yun yung papasok sa inyong account. Sa copy trading po, para tayong nagiging digital business owner. If for example, hindi ka pa po marunong mag-trade, pero you have this capital na pang-run ng iyong digital business, pwede tayong mag-hire ng mga professional and experienced traders to do the business for us. It's like, di ba, pag gusto natin mag-create ng restaurant, kung hindi ka naman magaling na chef, hindi ka pa marunong magluto, or syempre hindi ikaw yung waiter or yung cashier, you need to hire someone to do that job for you. Kung ikaw yung business owner, kailangan mo mag-hire. Sino ba yung taong dapat gumawa ng role na yan, yung mag-run ng business mo? Kaya, 'di ba, nag-i-interview tayo, naghahanap tayo ng mga resume. So sa copy trading, parang ganun siya. We can put up our own digital business by hiring, yun yung ginamit ko lang term, hiring or copying traders na may magandang mga portfolio. Kumbaga, habang nag-aaral tayo, pwede nating kunin yung expertise or gamitin yung expertise ng mga magagaling na, yung mga matagal na sa industriya. So, paano siya gawin? Sa copy trading po, pwede natin i-check sino po ba yung mga gusto nating kopyahin. This is very transparent naman na platform na pwede po nating makita yung performance. Pwede natin silang i-filter. So, for this example, ayan, pag kinlik mo yung popular, tapos dito sa select, lalabas po dito sino mga criteria na po pwede nating pang-filter. Ako kasi, I would recommend yung may mga konti lang yung risk, at least 5 and below. Tapos, siguro, mas maganda at least 1 year yung account, or 6 months, pwede na rin. Pero maganda 1 year. Bakit? Kasi at least na-prove na niya yung kanyang strategy. Kumbaga na-test na niya yung mga drawdowns, yung mga high-impact news na nag-survive po ito. So, mas matagal ang period of trading, mas maganda. Mas magaling. For me, mas okay yung taong yun kopyahin. Kumbaga po, pag nag-hire tayo ng employee, di ba, gusto natin yung may experience na chine-check natin yung portfolio or yung resume. And kung gusto mo, maganda rin po, yung kopyahin mo yung tiga Pilipinas na. Para, di ba, pag may tanong ka, madali kang sagutin. Pero, kung gusto mong makita lahat, ayan, pwedeng ganyan. And then, just click apply. At, ayan. So, lalabas po itong lahat ng mga social traders. Tapos dito, makikita mo yung profitability chart kung kamusta naman ba. At dito po lalabas yung period of trading, gaano na ba sila katagal, kamusta yung profitability, magkano yung china-charge po nila na commission fees. So, yung mga nandito, yung iba dito, auto trading, gumagamit ng EA or Forex Robot, just like us sa BitFXPH, yung iba naman dito mga manual trading. So, ang tawag po sa ginagawa nila ay social trading. Sila po yung social traders na they are earning kapag po yung mga kumopya, tayong mga copy traders, kumopya sa kanila at naging profitable yung trade nila, makakaltasan tayo ng certain commission fees. Which is for me is fine. Kasi sila na yung nag-analyze, sila yung nag-aral, sila yung nagpakahirap, tayo mangungopya na lang. And if you want to have your digital business, yun yung puhunan natin. Siyempre, kailangan, mag-i-invest tayo. Kasi
kumbaga magagaling na yun eh. Sila nga magtatrabaho for us, tayo maghihintay na lang. So, sa traditional business, di ba? Pag meron tayong gustong i-put up na business, magsusweldo tayo ng tao. Magkano cost niyan? At least 10,000 pesos per month. Per month pa yun ha. Cost mo na yun. Talo mo na yun sa iyong business. Kailangan mo pa yun mabawi through making sales. But here sa copy trading, kung meron kang 10,000, 15,000, it's your capital na. Magra-run na po ang iyong digital business instantly. At yung pasweldo mo sa tao, makakaltasan lang yan ng certain amount if naging profitable. So, kung kunwari kumita yan ng $10, tsaka ka lang makakaltasan ng $3. So, kumbaga performance-based yung pampasweldo mo o yung cost mo. Unlike sa traditional business, you have to pay a certain sweldo, salary doon sa tao na hindi mo naman sure talaga kung magaling or magpe-perform. Malay mo, nakawan ka niyan, sunugan ka, di ba? Ay, wait, sunugan. Nakawan ka niyan or ano ba tawag to? Basta, kung hindi siya mag-perform. So, yun. Ganon ko siya kasi tinitignan. Like, nung nag-copy trade ako, like for example, ito si Trading S Capital, the reason why I copied this account is number 1, chinek ko po dito sa information about trader, yung number of days in ranking. I don't know this trader personally, basta alam ko taga Vietnam siya. Binase ko lang po ito sa kanyang risk management and performance. Nakita ko na mababa lang ang kanyang target na tawag nito? Target profit na for me is okay kasi ako hindi ko po habol yung malakihang kita agad. Kasi I know kapag malaki ang kita agad, mabilis, malaki ang chance na matalo yung ating trade. Pwede tayong magkaroon ng malaking drawdown. Ako ang hanap ko lang naman is passive income na at least hindi ako kakabahan if masusunog ba ang trade or what. So, yun yung una kong chinek. And then tinignan ko kung gaano karami yung mga nagtitrade and kamusta yung risk level. Before, itong si Trading S Capital, konti lang copiers niyan. Nung 2022, nung nag-start ako sa Light Finance, parang mga 50 lang yan. Super konti. Pero grabe, ang dami, no? Kasi nga naman, ang ganda ng kanyang performance. And for me, I believe na hindi niya susunugin yung kanyang account or iingatan niya yan because napakaraming mga taong umaasa sa kanya na ang laki nito, 3.3 million USD. Imagine that magkano yun. Tapos 7 years na to account niya. So isa siya sa pinakamatagal dito sa broker na to. Kaya I'm sure, I hope na iingatan niya. Wag lang siguro yan magiging greedy at magkamali ng lot size. Baka masunog. Pero ayun. And here we can check mo sa baang performance sa trading history. Makikita mo kung ano ang mga nanalo at yung mga napanalunan at natalo. Tapos makita rin natin dito kung ano yung mga open trades. Yan, kung may mga, ito yung mga winning trades niya, running na trades na to. And ito naman po yung mga paper loss. So, ito po, he is trading on as ECN account ha. Kaya po, yan, dollar value talaga yung nakikita nyo. So, makita mo, di ba? Sa trading, very risky din. Imagine kapag ganyan yung lot size ang tinrade mo, meron ka ng negative $1,452 na negative. Nagkakalos ka na. So, wag ka mag-trade ng ganyang kalaki kung hindi mo kaya makakita ng ganyang kalaking loss din. So, ganun siya. Sa trading kasi, we trade using mga volume lot size, mga ganyan. Pag sinabi kasing pabili ng lot size 1, para kang nagsabi na pabili ng 100,000 units of currency. Meron kang virtual money na ganun. Na kahit po 1,000 lang yung fund mo, makaka-order ka ng 100,000 units of currency by putting lot size 1.0. That's why sa forex trading, may chance tayo kumita ng malaki because of that
ang tawag doon leverage. Pero ganun din kalaki syempre yung pwede nating matalo kapag pumali ang ating trade. Okay, so yun. Yun ang chinecheck ko, information, trade history, at itong profitability chart. So tinitignan ko kamusta ba yung naging performance. Kumbaga po sa stock market, 'di ba, kung familiar kayo doon, nakikita natin yung performance nung nung company. Kung tumataas o bumababa, ganyan. So, ganun din po ito. Pag sinabing bumaba nung ganyan, nagkaroon siya ng drawdown. Bumaba yung equity. Just like this, meron siyang naging drawdown, pero tataas yan kapag tumutugma na ang galaw ng market sa kanyang mga open trades. So currently kasi po meron siyang yan NZD CAD na trade at kakaroon ng drawdown, so pababa. Pero yung open trades niya ay ano ba? Ano ba mga open trade niya? Bakit ba siya may drawdown? Meron siyang puro siya naka-buy. Pero pababa, 'di ba? So yun yung risk kapag po kontra yung galaw ng market sa pwede kang matalo. So ganun po yung sa manual trading. Yun. Basically, basta si copy trading, nangongopya tayo ng trade ng social trader. And ito naman po wait lang, bago pala yun, sa copy trading din po kasi, ganyan, pwede nating iset kung magkano yung max loss at max profit. So just like sa manual trading, we need to set our stop loss. Before clicking that copy button, you need to know na magkano yung kaya mo i-risk sa trade na yan. So for me, I copied yung $1,000. Nagte-take profit ako kapag may kita na paunti-unti, ini-edit ko lang po ito. Pag in-edit mo, tas kunwari ginawa mo itong 900, binawasan mo yan, pwede mo i-click edit. Tapos yan, kapag nilagay ko dito $300, which is the 30% ng aking capital, pag po bumaba ang aking equity ng ganyan, nagkaroon ako ng drawdown, magka-cut loss ako $300. Meaning, tanggap ko na, natalo ko na $300. Pero hahayaan ko lang yan mag-run hanggat hindi na-hit ang either max loss or max profit ko. Just like this, ang target profit ko is madoble. So, yung next is, ito po, si BitFXPH, yan ang aking social trading account. So, ang nagpapatakbo po dito is our very own developed na EA or expert advisor o Forex robot. So, this is our personal trading strategy nung 2022 na in-implement namin sa aming account. So, it started with just $300. 300 lang po ang ni-risk ko dito, and I ran the social trading account for 6 months before posting it sa social media, before promoting it, just doing contents about it. And then eventually, ang naging goal ko kasi dito is mapanatiling matagal yung account. And unti-unti, ayan po, dumami yung ating copy traders. So ito naman yung another source of income if you'll be a social trader. You can earn money by putting commission fee sa inyong social trading account. So, paano maging social trader? Pwede ka po maging social trader kapag marunong ka mag-manual trading or meron kang sariling EA. Hindi ka pwedeng mag-social trader kung nangongopya ka lang. Ngayon, kapag gusto mo yung strategy ng BitFXPH, pag kinopya mo ko, hindi mo yun mapapakopya sa iba. Pero pwede mo yung gawin if mai-installan ka ng EA or expert advisor na ginagamit namin, yung sarili namin. Kami yung nag-install for you. The reason why kami yung nag-install kasi syempre for security ng aming EA, kami lang dapat ang may access doon. So, ganun po iyon. If you have an EA, you will have a chance to earn as a social trader. Tsaka, EA trader. May kita ka na sa pag-EA, may kita ka pa sa pagiging social trader. And kapag sa EA trading, walang commission fees yun. Buong
buo ng kita mo ay sa iyo. Kumita ka ng $10, sa'yo yan. Kumita ka $100, $1,000, sa'yo yun. Wala po akong kukuning commission fee for that. Ayun. And ano pa ba ma-discuss natin? So, ayan, ito yung risk. Ibig sabihin, nadedetect kasi ni Light Finance kung ano yung risk level mo. Kapag po kasi tumaas yung drawdown ko, tataas din yung risk niyan. And ito po yung days in ranking natin for 745 days na. Nag 2 years na po yan nung July 7 and nakakatuwa kasi at least nakip po natin yung magandang record. Maliit lang po yung kitaan but at least consistent. And ayan, minimum $25 po to copy. Diba sa $25 na makaka-copy ka na. And ito po yung ating profitability rate. So makikita nyo po kung ilang trades na yung ginawa. So kahit po auto trading ito, andito po yung aming sariling trade criteria. So, para lang din may idea sila, 'di ba? Pag manual trading, kailangan meron tayong mga sineset na trade criteria. Like, magbabay lang tayo kapag nasa support, kapag uptrend, kapag yung RSI nasa oversold, ganun din si CCI. Hindi tayo magte-trade on news. So, ganyan yung ina-apply namin. So, sinet namin kung ano ba yung mga parameters, trade criteria namin, and ano ba yung maximum drawdown na kaya naming i-hold yung trade. So, for this po is 30% ang aking maximum drawdown na kaya i-hold yung trade. Medyo malaki po dito ha. Hindi siya kagaya kasi sa manual trading na kailangan you should risk only 1 to 2% per trade. Dito kasi because this is auto trading, iba po yung risk management dito. So, ang risk namin is 30% ng capital, ang target namin maging doble yung aming capital. We're risking 30% to get 100% target profit, ganun. And grabe, yun, nadoble na siya. Tapos, kapag magka-copy ka lang, make sure to check the MyFX book. Kasi sa MyFX book po, dyan natin makikita kung kamusta ba yung performance, yung drawdown. So, hindi lahat ng social trader merong ganyan, pero yung iba meron po. Check nyo na lang. And ano bang makikita sa MyFX book? Ayan, makikita natin yung drawdown. Ito kasi lagi nyo i-check, kamusta ba ang drawdown. Ito kasi meron kaming 28% drawdown. Ngayon, ask yourself, are you willing to risk 28% ng fund mo just in case mangyari po yan ulit? Parang magiging minsan pessimistic ka, paano pag maulit-ulit yan? Ako, iniisip ko, paano pag maulit nga din ulit to? Anong gagawin ko? Magka-cut-loss ako, i-hold ko? So, I've decided na magka-cut-loss ako at 30% just in case pangit ang galaw ng market, para I still have 70% of our fund para makarecover. Hindi ko ilalaban more than 30%. Although po pwede pa rin naman kasi yon i-hold kasi malay mo magka-reversal. Pero nandun lang ako sa what if. Diba? What if hindi nabalikan? What if matalo? What if masunog? So, iiwasan natin yan. And so far, ito po yung ating drawdown. Maliit lang siya. At ito naman yung ating growth. So, since July 2022, ayan na po yung ating performance. At itong mga spike na nakikita ninyo, yan yung pagbaba ng equity kapag meron pong drawdown. So, dito nag 130% gain na tayo, pero yung equity bumaba na up to 76%. So, kapag po hindi nagka-reversal at talagang naubos yan, bumaba dito, edi sunog po ang ating account. At ito naman po, makikita nyo dito yung total deposits. Actually po, ang deposit lang talaga namin dyan is $300. Pero, by the way, this is a cent count. So, yung figures na nakikita nyo ay times 100. Kasi cents yan. Pag sinabing 832,000 cents, meaning $8,326 ang deposit. So, yung deposit yan, makikita nyo everyday may deposit. That's the earning as a social trader. Dito po kasi, yun lang yung medyo ayaw ko dito na nahahalo yung kita mo as a social trader, nahahalo dyan sa iyong tinitrade, dyan mismo pumapasok eh. Kaya ayun, nahahalo siya. So yung deposit is tumaas, pero 300 lang yan. And yung profit naman sa trading, ito po siya, 1,600
98. Imagine, mas malaki pa yung kita as a social trader kaysa sa naging profit. So, nakakatuwa din. Pero syempre, pag naging social trader ka, it's a big responsibility. Kasi maraming na nakasalalay na capital. So, kailangan natin protektahan yung kanilang mga funds. At ayun, yun lang. Ako share ko, ano pa ba? At ito naman yung monthly profit. Average lang yan. And andito din po yung open trades. At andito yung monthly performance. So, ayan. Hindi po ibig sabihin na negative po yung September 2023. Wala kaming kinita niyan. Ibig sabihin lang may drawdown nung September 30. May paper loss lang kami ng 0.34%. Drawdown yan na. Hindi yan talo. Kasi na-TP hit din naman yung nung September. Pero kapag in terms of profit per month, ito po yung ating result monthly. So, nung September, ito yung naging profit natin, 3.84%. So, yan, nung una, mas malaki yung kita namin eh. Tapos, since nung nagka-drawdown ng 2022, tsaka nung July, last year, binabaan na namin yung aming lot size. Ginawa namin mas conservative. Kaya, ayan, lumiit na siya, but it's okay. Di bale ng maliit ang kita, basta hindi po to masusunog agad. So, yun lang. And ano pa ba? Yun. Sa manual trading naman guys, paano mag-manual trading? So, dito po pwede tayong trade dito mismo sa platform. So, ayan, di ba, nakapag-copy ako. So, paano ba mag-copy? For example, ito, gusto nyo po i-copy, just click, hanapin nyo lang po BitFXPH or Classic. Pag sinabing Classic po, akin din po yan, kailang Classic account. So, dito po sa Classic account, ayan, merong commission fees. Actually, pwede ko po itong, ayun, ba't naka-demo? So, dito pag social trader kasi din tayo, guys, pwede po natin iset kung magkano ang ating ikakaltas. So, ngayon, meron akong promo. Kung 30% sa BitFXPH, dito, yung unang mga magkakopy, 0% commission. Tapos, pero minimum po dito is $3,000. Meaning, hindi makakopy ang below 3,000. Pero kapag ang social trader hindi po nag-set ng minimum investment dyan, hindi makakakopy ka. Meaning, for example, kung 1,000 yung fund ko, lot size 0.01, ikaw, 100 yung fund mo, kahit na ilagay mo man in proportion to your fund yung setting, since kung hindi ako maglalagay ng minimum, pag makakakopy ka kahit under capital ka. So, ikaw may 0.01 lot size kahit 100 yung fund. Ako, 1,000 yung fund. Parehas tayo. So, in terms of pag nag-drawdown, may 10% drawdown ako, which is $100. So, ako okay pa. Buhay pa yung account. Ikaw, sunog ka na. Wiped out ka na. Kasi parehas tayo ng number of volume or dami ng currency na in order. Kaya, ako nag-set nito para hindi kayo makakopy kung under capital. Pero, may social trader just like Trading S Capital, nakakakopy doon kahit below eh. Pero, meron na siyang ginawa ngayon, Trading S Cent ata yun. So, ito ang ating account. But don't worry, kapag po ganito yan, mapapansin nyo yung take profit, pare-parehas yan. Pag same currency pair, magka-close yan ng sabay-sabay. Meron pong nakaset na risk management at trading strategy po yan. So, currently, yan ang ating account. At kapag tayo magkokopya, kiklik mo lang yung copy button. So, pag i-click mo yung copy button, ay hindi pala ako pa pwede mag-copy dyan. So, yung isang account natin. So, pag magka-copy ka, kunwari, ito, meron siyang trading cent.
Bago lang niya 'to, eh. Pag kunwari ika-copy mo 'to, ki-click mo yung copy open orders, meaning maka-copy mo kung ano yung mga open orders niya. Tapos, maka-copy mo yung open orders niya at the current price, kung ano yung presyo ngayon. Tapos always choose in proportion to my funds. Mas okay po yan. At least, naka-proportion yung inyong, kung kumita siya ng 10%, ikaw 10%. Natalo siya ng 10%, ikaw talo ka 10%. Pag volume of each trade 101, meaning 1 to 1, kung anong lot size na kinokopya mo, ganoon din sa'yo. Kapag fixed volume of each trade, kapag po 0.01 ako, ay yung nilagay mo, kahit mag-trade ako ng lot size 1, hindi magbabago yun sa'yo. Pag percent of each trade's volume naman, kung nag-trade ako lot size 1, tapos ilagay mo po dito 50%. So, kung ano yung kalahati nung lot size 1 ko, which is 0.5 lot, yun yung makakopya mo. Kalahati nung dami nung binili ko. Gusto mo pag doble ng dami na binili ko, 200%. And then, always set your max loss at max profit. Maganda pong practice kasi yan, mapa-manual or copy trading para you are aware how much yung pwede mong matalo sa trade na ito. Yun. So, that's it. Thank you so much guys for watching this podcast, and please watch my next video kasi mas marami pa tayong i-discuss on how we can earn money sa paggamit ng internet. Yan. How to build your own digital business kahit nasa bahay ka, kahit habang nagbabakasyon ka, kahit busy ka at nag-aalaga ng anak. Okay, so remember, trading is a journey, and the key to success is continuous learning and adapting. If you have any questions or topic that you'd like me to cover in future episodes, feel free to leave a comment below. Don't forget to like, subscribe, and share this video with others who might find it useful. Happy trading po and see you in the next episode. Bye!